chismis. Di ba? Yun ang katotohanan, mga kababayan. Dito tayo kay Chis Escudero at kay Amy Marcos. Hindi mawawala si Amy sa topic natin ngayon. Chis Escudero. Si Chis daw ang ambisyoso. Di ba? Ambisyoso daw si Chis Escudero. Sabi ni Amy. Ito. May ads lang. Mga kababayan, ito na. For Senate President Chis Escudero naman, ano ang inyong mensahe sa kanya? At anong inyong next move after dun sa nangyari dun sa dapat ay pagkukontempt kay Special Envoy Lacanilao, and then yung kanyang pag-i-issue ng show cause order, and then yung sagot niyo dun sa sinabi niyang wag ninyong gamitin ang Senado sa politika? Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga... Narinig nyo? Nakakatuwa daw isipin, si Chis Escudero daw yung ambisyoso. Alam mo, sa totoo lang, Amy, gusto kong sagutin na. Kung si Chis Escudero ambisyoso, mas inuna na sana ni Chis ang pagpapa-impeach kay Sara kaysa pagpapa-imbestiga mo dyan sa pagkakulong kay Digong sa Senado. Yun ang totoo. Kung si Chis Escudero, ang ambisyoso at hindi ikaw, mas inuna dapat ni Chis yung pag-iimbestiga dyan at pag-hearing sa Senado kaysa dyan sa sarili mong interes para kay Digong. Bakit? Tanungin ko kayo mga kababayan. Yun bang pagka-aresto kay Digong, may koneksyon ba para sa taong bayan yan? Yun bang nahuli si Digong, yumaman ba tayo? Ba hindi? Yun bang pag nakalaya si Digong dyan at malaman natin kung sino ang may mali sa pagka-aresto kay Digong, uunlad ba ang buhay ng Pilipino? Nagsayang ka lang ng pera dyan sa Senado. Tignan mo, ilang hearing ginawa mo? 3. 2. May napala ba? Yumaman ba kaming Pilipino? Bumaba ba ang bilihin ng gulay, isda, bigas, krodo, gasolina? Wala. Di ba? Kaya walang kinalaman ang bayan or ang taong bayan o pagserbisyo sa bayan dyan sa pag-iimbestiga mo sa Senado. Kaya nga hindi kita iboboto eh. Di ba? Agree ba? Am I right? Mga kababayan, am I right, Mr. Chair? Akala ninyo may kinalaman, uunlad ang buhay ng Pilipino sa pag-imbestiga nyo dyan? Sa Senado? Sa pagka-aresto kay Digong? Hindi unlad ang buhay namin dyan. Yun nga mga Pilipino, supporter niya na nakulong sa Qatar. Umunlad ba ang buhay nila? Napauwi, napadeport, nawala ng trabaho, nawala ng kita, umuwi nga, forever silang hindi nakapag-remit. Diba? Walang kinalaman sa ekonomiya ng Pilipinas yung pagkakulong kay Digong, kay kasalanan niya yan. Alam ni Digong noon pa man, at ang sabi pa nga niya kailan niyo ako arestuhin? Baka hindi niyo na ako ambutang buhay. Mamamatay ako bago ako maaresto ng ICC. Ngayon, nandyan ang ICC, sasabihin ninyo, kasalanan ng Administrasyong Marcos? Si Digong ang nangarap niyan. Your wish, granted. Akala niya siguro, kapag sinisisyon-sisyon sa Senado, uunlad ang buhay ng Pilipino. Kung mapatunayan dyan at makauwi si Digong, hindi naman kami yayaman. Wala kaming pakialam kung makulong yan si Digong, kay kasalanan nga yan. Di sana kung kasali ang taong bayan sa ginawang war on drugs si Digong, di lahat ng Pilipinas dapat kinulong. Bakit si Digong lang? Di ba? Di dapat nga ang pinakulong dyan, hindi lang si Digong, pati yung mga pulis na pumatay. Diba? Walang saysay. Walang kwenta yung hearing ninyo, hindi ikakayaman ng taong bayan yan. Kaya nga sabi ni BBM, kung unahin natin yung hearing na yan at impeachment na yan, isang pamilyang Pilipino yayaman ba? Diba? Hindi. Babagsak lang lalo ang ekonomiya natin. Bakit? Kasi mas pinagtugunan ng pansin ng politisyan yung hearing na yan kaysa sa paunlarin yung ating ekonomiya. Yun ang totoo. Hindi ikakayaman sa tao kung malaman namin kung sinong nagpa-aresto at sinong magkakasala dyan sa pagka-aresto ni Digong. Wala kaming pake. Utang ina siya.
Di ba? Kampanya na. Okay, thank you, ma'am. So si Cheese ambisyoso, may ambition siya sa 2028, ma'am? Hindi ko alam. Pero alam ko, mataas ang iniisip nun eh. Okay. Di ba? Kung si Cheese Escudero ang ambisyoso, edi sana mas inuna ni Cheese yung pagpapa-impeach kay Sara para siya ang pumalit. Kasi alam ng taong bayan na pag na-impeach si Sara dyan at inuna yung session sa impeachment ni Sara, dalawa lang silang pipilian. Martin Romualdez or Cheese Escudero ang papalit sa posisyon bilang Vice President. Kung ambisyoso si Cheese. Pero mas inuna ni Cheese na ukihan yang ang tawag, session sa pagka-aresto kay Digong. Na wala naman kaming napapala, mas lalong mumahal ang gasolina at bigas. Dahil dyan, imbes na tutukan ninyo mga senador, kung paano pababain ang bilihin ng ating bansa, mas inuna ninyo yung putang inang Digong na yan na hindi naman nakatulong sa amin. Di ba? Yan ba pag-imbestiga nyo sa Senado, nakakatulong yan sa amin para magmura ang isda, bigas, gulay, gasolina, asukal? Hindi. Utang ina, mas inuna nyo yung hiring-hiring na yan. Wala naman kaming mapapala. Kung di ang magbibenepisyo yan, ay ang pamilyang Duterte lang, hindi ang taong bayan. Diba? Una-unahin nyo yan. Hindi naman nagmumura ang gasolina dyan. Hindi bumababa ang presyo ng bigas. Ang makakapagbenepisyo lang sa hiring-hiring na yan ay pamilyang Duterte. At kapag nakalaya si Digong, makakapasok sila ulit sa politiko at sila lang ang yumayaman. Dapat ang pagtugunan ninyong pansin kung paano niyo pababain ang bilihin, pamurahin ang bigas, isda, karne, gulay, asukal, gasolina. Yun dapat ang tinutugunan ninyo ng pansin. Hindi yung hiring-hiring sa kaso na yung putang ina. Wala naman kaming pakialam mga Pilipino dyan sa pagkakulong ni Digong. Kaya siya ang nakikinabang sa pagpapakulong niya dyan. At pagpapapatay niya sa mga adik para tumagos. At mawalan sila ng kakumpetensya sa droga. Yun ang totoo. Wala kaming pakialam. Kaya minsan matatanong ko nga, sangkot ba si Amy sa war on drugs? Bakit ganun-ganun na lang kalaki ang concern ni Amy kay Digong at may pahiring-hiring pa? Di ba? Mabulok siya sa kulungan, putang ina niya, wala kaming pake. Wala kaming pakialam. Di ba? Pag nalaman ba namin kung sinong nagpahuli kay Digong, yayaman ba kami? Hindi na ba mag-OFW yung kababayan natin? Hindi na ba sila magkuskus ng kubeta? Diba, Maria Ordiliano, maraming salamat po sa yung 6 euro super chat. Hello po sir, Kent watching from Dublin. Maraming salamat sa suporta nyo sa ating mahal na Pangulong BBM. God bless po sa maraming salamat. Diba? Yun naman ang tanong ko eh. Pag nalaman ba namin at may nakulong ba dyan sa pagka-aresto kay Digong, yayaman ba kami? Mumura ba ang bigas? Mumura ba ang pamasahe? Tataas ba ang sahod ng mga Pilipino? Hindi. Putang inang yan. Bobo lang ang hindi makaintindi sa sinasabi ko. Mga sariling interes ninyo at mga kapakanan nyo lang ang iniisip ninyo. Na kapag maabsuelto si Digong dyan makalaya, papasok ulit sa politiko. Pagpasok sa politiko, walang ibang gagawin, magnakaw na naman, yayaman na naman. Samantalang ang Pilipino, mahirap. Yun ang totoo. Kayo-kayo lang nagpapayaman, kaming mga Pilipino nagpapasahod sa inyo, mahirap. Tignan ninyo. Ni isa ba sa inyo mga politician, mga walang mansyon? May mga mansyon kayo. Pero kami, wala kaming mga bahay. Nagtatrabaho pa rin kami. Tandaan ninyo, kami mamamatayang worker, kayo mamamatayang billionaire. Diba? Hindi ba kayo nahihiya? Kayong mga politician na tinatawag na public servant, ang yayaman ninyo. Samantalang kaming mga Pilipinong nagpapasahod sa inyo, ang hihirap namin. Huwag niyong ipagmayabang na umunlad ang bansa. Walang kaunlaran. Panatiling ganyan hanggat mayroong politisyang kawatan. Diba? Hanggat may politisyan na katulad ninyo, mga DDS, hindi uunlad ang ating bansa. Yun ang problema ninyo. Tapos sasabihin ninyo, ambisyoso si Cheese. Kung si Cheese Escudero ang ambisyoso, di ba? Edi sana pina-impeach niya si Sara para siya ang papalit.
Di ba, Ma'am Eva Nareta? Maraming salamat sa yung super chat. Ayan, thank you so much po. Sige, kahit banatan mo sila. Hindi ha? Yan, totoo. Imposibleng hindi maintindihan yung sinasabi ko ng mga nanonood sa akin, maskin DDS nakakaintindi. Pag nalaman ba natin kung sinong nagpakulong kay Digong? Pag naabsuelto ba si Digong dyan, yayaman ba ang mga taga Davao? Hindi na ba sila bahain? Mumura ba ang bilihin sa kanila? Tataas ba ang sahod nila? Hindi naman. So, anong saysay ng pagsisyon-sisyon dyan? Unahin ninyo yung impeachment ni Sara nang malaman ng taong bayan kung totoo ba talagang kawatan si Sara o hindi. Di ba? Mas mahalaga sa amin ang impeachment para malaman namin kung saan nila dinala ang napakalaking milyon-milyong pera. Bilyon pa nga eh. Ilang tao na? Ilang mga kabataan na ang magiging scholar sa pera na yan? Yeah. Ilang mga Pilipino na ang makakabili ng murang bilihin dahil sa pera na yan. Tapos mapupunta lang sa wala at mga pangalang peke. Di ba? Ay, Diyos ko, tigilan nyo kami. Ilang Pilipino na magkakaroon ng pabahay dyan sa bilyon na ano na yan? Confidential fund. Ilang mga Pilipino na, ilang mga kabataang natutulog sa lansangan ang magkakaroon ng pagkain kahit isang linggong straight na hindi na sila magmamalimos sa pera na yan. Mahalaga sa amin yung impeachment na maumpisahan na iasikasuhin yan. Para malaman namin kung totoo bang magnanakaw siya o hindi, para may karapatan kaming iboto siya sa sunod. Diba? Ano pakialam namin dyan sa huli-huli kay Digong? Kasalanan niya yan. Alam niya sa sarili niya na yan ang mangyayari sa kanya. Ba't niya tinanggal ang Pilipinas sa ICC? Diba? Yan ang totoo, mga kababayan. Dito tayo kay Harry Roque. Ibuboto na daw o susuportahan daw ni Harry Roque si Amy Marcos kahit masama ang loob niya kay Sara.